Ibang uri ng video muna, Plok. Magsimula tayo sa pagbabago ng pangalan. Meron sigurong paraan para makapag-ambag kahit hindi kalakihan ang pera. Yung systematic at tatagal ng mahabang panahon. Masyadong mahaba at generic ang pangalan na Chambalero Community Works. Gawin na nga lang nating Ambag Project. Nagsimula ang lahat ng mag-message si Eugene ng Paniki Tarlac sa Chambalero. Nagsosolicit para sa jersey noong 2022 pa yun. Sabi ko, okay G. Inaral ko kung paano. Yung upper na uniform lang, pero pang buong team na, 6,000 pesos. At nag-request lang ako sa kanya ng pictures at videos. Nagpadala ako ng logo at GCash. Sila ang nag-design at nagpatahi at heto ang kinalabasan. Nice. Itim at dilaw para sa Team Chambalero ng Paniki Tarlac. Ngayon naman, focus tayo sa performance nila sa liga. Nagpadala sila ng videos. Magsimula tayo sa Noliloksin ng Chambalero sa Tarlac. Boom kaldag, boom kaldag. Eto na. Bukod sa mga plays interesante rin ang comment ng commentator na cameraman din. Laragan, tumira ng tres, labas ang matres. Pero hindi lang sagana sa bloopers ang mga videos na pinadala nila. Meron din ito, nagmukha silang San Antonio Spurs dito. Pasa doon sa kumakat sa baseline, tapos whoop, pasa sa loob. Nakuha mo pang isiksik yon. One more look. Ito pang isa, Euro step. Binali niya ako! Makakuha na medyo. Ay siya, mula sa Team Chambalero ng Paniki Tarlac. Salamat Eugene at mga teammates pati na si Vincent. Itong unang project sa Paniki Tarlac ang nag-trigger ng buong Ambag project. Nasundan agad. 1 month later para sa Santo Tomas, Davao del Norte naman. Para sa team ni na Aldrin Bongkawil. Parehas lang ang proseso. Gumawa kami ng GC ng team kasama ang mananahi ng jersey. Parehas lang din ang presyo, 6,000 pesos. Upper portion lang, pero pang buong team na. Inspired ng Atlanta Hawks yung kanila. Ang Chambalero uniforms sa Santo Tomas, Davao del Norte. Logo at GCash lang ang pinadala ko. Sila ang overall design at ang oras sa pagpapatahi. Ito ang paborito ko sa mga pinadala nila. Calle Irving ng Santo Tomas, Davao del Norte. Whoops! See ya later. Baseline jumper. And another extra pass, which rhymes with Santo Tomas. Thank you so much, Team Chambalero ng Santo Tomas, Davao del Norte. Hanep ang faded red and black Chambalero jersey. Oplok, sana nagustuhan ninyo ang video na yun. Shoutout kina Aldrin Bongkawil ng Santo Tomas, Davao del Norte. Ngayon wala pa tayong mechanic sa kung sino susunod na mabibigyan ng jersey. Akala ko matapos nun ay hihinto na kagad ako. Pero 2 years later, naisip ko magpa-contest. Nagpa-contest ang Chambalero page. Isang team sa bawat probinsya, paunahan ng registration at ikakabit ko sa isang NBA team. Ang magcha-champion sa totoong buhay, kung sino yung nakakabit na probinsya doon, padadalhan ko ng pang-jersey. At ang nanalo ay ang Tago, Surigao del Sur. Sila kasi ang nakakabit sa Boston Celtics na nag-champion noong 2024, di ba? Dalawang bagay ang nakakatuwa dito. Una, dahil for the first time may kakolaborate tayo na girls basketball team. At pangalawa, nanalo na nga sila sa pa-contest ko, nag-champion pa sila sa liga. Aliw na aliw ako sa videos na pinadala nila. Nag-champion sila, Plok. Nag-champion po ang Chambalero team ng Tago, Surigao del Sur. May konting pa-contest akong ginawa at ang nanalo ay ang team nito ni Sir Gerald Villapeñe Balatero. Siya po ang naging kontak ko. Doon na din kami sa municipality ng Tago nagpa-print. Doon sa kung tawagin ay ADPT printahan at heto na't bumalik na nga ang mga videos at pictures. Let's see the highlights. Ano baga ang meron sa tubig ng Tago at bakit ang tatangkad ng players ninyo? Pero marunong humanap ng kakampi pag naiipit. Tulad na lamang nito, open na open, free data for the Milo Best Level 2 layup. Another one, through traffic, medyo Pinoy step,
free data to the whole. Isa pa to. Basta hindi sila normal na intrams team block, mahahalata mong may sistema. Panoorin nyo to. Nag-screen para sa ball handler. Si handler nag-drive. At yung nag-screen nasaan na? Ayun, umatras sa low pressure area at nabigyan. Open na open. Mala DeMar DeRozan sa mid-range. Impressive. Eventually, nag-champion sila Plok. Parehas sa 3x3 at sa 5-on-5. Nangyari yan noong November 2024. At noong December, nag-3-peat pa sila sa kanilang provincial athletic meet. Aba, grabe naman kayo, GNHS bowlers. O gamot National High School bowlers. Pansamantalang jersey bearers lang sila ng Chambalero. Pero gayon pa man, we are proud of you. Maraming salamat Surigao del Sur para sa collaboration na ito. Third jersey project complete. Thank you, Plok. Pero tumahimik na naman ang projects at nagpatuloy 1 year later. Nagsolicit ang mga estudyante ng pamantasang lungsod ng Marikina at sa kanila ko ibinuhos ang buong baon check container ni Victor Wembanyama. Di ba meron akong baon check na bawat puntos sa mga laro ng ibang NBA stars hinuhulugan ko ng piso. Sa lahat ng kwento ko so far, dyan lang nanggagaling ang lahat ng funds na nababanggit ko. Pag kulang, inaabonohan ko ng personal money. Pang jersey at equipment ng mga estudyante, itong ambag project number 4. Again, sa lahat ng yan, sa baon check ko lang kinukuha o di kaya abono. Pero may nangyari. Meron pa akong isang page kasi, yung makwento, yung multi-admin at multi-sports. Bigla na lang naging eligible for monetization. At sa kanyang unang buwan, kumita siya ng tumataginting na 7.24 pesos. Literal, 7 piso. Mumunti pero may potensyal. Kaya lumakas ang loob ko. Sabi ko sa mga kasamahan kong admin, paghahatian pa ba natin tong 7 piso o 50 pesos in 1 month? 100% ilalagay namin sa ambag project. Yun na ang napagkasunduan. Ang project number 5 ay hindi lang jersey at hindi lang equipment, kundi renovation ng isang half court sa Panganiban Street, Barangay Concepcion 2, Marikina. Inspired ng mga neighbors na nag-ambag din sa court na yun, nag-ambag lang din ako. Dito sa Marikina napunta ang buong baon check ko last season, Plok. Diba, bawat puntos ng ibang players, hinuhulugan ko ng piso buong season. And at the end of the season, nakalikom ako ng 14,619. At habang iniisip ko kung ano ang gagawin sa pera na yan, nabalitaan ko mula sa isa sa mga regulars natin na may plano sila magpaliga sa Marikina. Isang community half court sa isang lote na pinapahiram na may solar lights na dinonate. Aba na-inspire ako na mag-ambag din dito. Pagpapatag ng mga sira sa sahig, pagpipinish ng pader, pintura, at habang nagde-develop ang project, may mga nakikita kami na iba pang pwedeng gawin. Kaya dinagdagan ni Chambalero ang baon check total para maging 22,500 para sa court renovation dito sa Panganiban Street, Barangay Concepcion 2, Marikina City. At syempre, mga taga-community mismo ang nagtrabaho. Community works nga ni. Sasabihin ni Chambalero, sino yung mason na yan? Napakahusay. Dalhin nga natin ang misamis. Sino yung mason na yan? Napakahusay. Dalhin nga natin ang misamis. Aba, galing sinabi ko nga. Nakatulong din sa project na to ang pagkanta, motivational singing, kahit pumipiyok. Araw-araw sipag lang, sipag lang. Mamaya makikita ninyo kung sino si Brent Tanaya na main nakausap ko dito. Nagka-idea sila na maglagay ng Chambalero wall art. Nung una nahihiya ako, pero naisip ko rin ayos din para in case may mapadaan na Chambalero fan. Sana maisipan magpicture, remembrance, souvenir. At ang lulupit ng mga neighbors na nagpahiram ng kanilang oras para dito. Sakto din dahil sa mga panahong to,
kami ni Charlene ay nagpipick up ng mga supply sa Marikina. E di maya't maya ako dumadaan. It's a quiet afternoon today at walang scheduled activities. Parking muna sa ngayon. Wow! Hindi mo nakita sa likod. And for the first time, na-meet ko din sa wakas ang member na to ng Longganisa Club na si Brent Tanaya. First time namin ni Mr. Tanaya. Pwede talaga, laruan pala, no? May nakapark lang ngayon, pero look at that! Ganda ng ginawa nila dito, men. Lalabas din maya-maya si Mr. Erwin Fernandez. Tatlo kami sa group chat. Ito, hollow blocks to dati, no? Ayun kasi si Sir Erwin. Hoy, Sir Erwin! Dito yan. Dadagdagan pa po namin yan eh. Dalawa po doon sa kanto na yun kasi medyo madilim doon eh. Solar yan, di ba, sir? Oo, solar po. Dinonate ng kapitbahay. Tapos ito, yung lote na to, parang badminton po yung loob niyan, sir, ano? Bali, pinagamit lang po sa amin. Oo, nagiging generous lang Kasi po, itong... nakita nga po nila maganda, nagpapalaro kami sa mga bata. Oo. Ano pangalan ng badminton ni sir? Punan Prime po. Ito po ng prime badminton. Ganda nito, sir. So itong solar balita ko donated ng neighbors at ang lote mismo generously pinapagamit ng Katipunan Prime Badminton. Oh, ganda 'di ba? Community works gani. Ay, Sir Erwin, okay lang makita ka? Ito dalawa ang ka-GC. Sa GC ko lang sila nakikita. Oh, thank you din. Thank you din. Ngayon tulad ng ginawa naming court sa North Mindanao, batid ko na hindi ito palaging magiging pang-basketball. Sa totoo lang, multipurpose talaga. Baka nga karamihan hindi basketball. Katulad nitong hiwalay na hapon, bumalik kami at nadatna ng kanilang paraffol sa barangay. Dito na din naganap ang kanilang end of the year party. Ay siya, tagumpay ang Chambalero Community Works sa Marikina. Maraming salamat sa lahat ng nakipagbayanihan. Transparency, ang pera na ginamit sa project na ito ay galing sa baon check at sa page na Makwento. At ang lahat ng yan ay pwede mong makita, naka-record sa chambalero.com. Although malaki ang abono ko dahil 22,500 ang nilabas ko na pera dun. Sa isip ko basta maglalaro ang mga bata, parang sulit naman. Pero yun nga, para sa kasalukuyang kapasidad ng Ambag Project, medyo mabigat yung 22,000. Kaya makikita po ninyo sa chambalero.com, negative 20,000 ang aking neto so far. Yan ang aking inaabono so far. Kaya kinalmahan ko na muna ang mga sumunod. Bola at net muna para sa Imus Cavite ni Albert. Ayon kasi sa isa sa mga viewers natin, gulpi na yung lumang net nila. Yan ang Ambag Project number 6 para sa Imus. Rekta na. Ako na ang naglasada. Rekta papunta kay Albert. Sila din ang nagkabit. Ayan, makikita ko nang magagamit ang net. Ayan na. Okay, nothing kahit net. De, joke lang ha. Heto na, isplakak. At isa pa mula kay Big Boy. Thank you very much, Albert. At mga plok sa Imus. Balik norte na muna ako at liliko pakaliwa. Bola ang Ambag Project number 7 para sa Hermosa, Bataan. Sobrang tagal ng solid fan ng Chambalero itong si Reynaldo Hizon ng Bataan. Way back pa sa mga sinaunang Chambalero dub. Kuya Luis, thank you sa bola na to. Kayo una-una nag-shoutout sa akin, naalala ko pa. Uy, may libreng pambomba pa. Ganda. Chambalero. Sa punto na to, sa 2025, bumibilis ang rollout. Medyo lumalalim na rin ang pagninilay-nilay ko. Ano ba ang best na gawin sa pera? Yung talagang tatatak sa komunidad. Yung bang talagang tulong at hindi lang mukhang tumulong. Nasubukan ko na ang jersey, ang equipment, at ang court. Mga solid na materyales, pero what if sumubok tayo mag-ambag sa isang bagay na hindi basta-basta kumukupas? What if mag-ambag tayo para sa kanilang core memory? Ang ibig ko sabihin ay, what if mag-ambag tayo para sa mga liga? Yan naman ang idea na diniskas sa akin ni Richard Fuentes Roga ng Bagong Kalibo, Aklan. Kailangan nila ng budget para sa referee, para sa annual na liga nila, December 2025 noon, magpapasko, DG. Yan ang Ambag Project number 8, unang-una sa Visayas.
para sa Bagong Kalibo at sa grupo na kung tawagin ay Bat Guys. At matapos ang lahat ng yan ay hindi ko inaasahan ang reciprocation na gagawin nila Richard ng Bagong Kalibo. Yung team nila sa Interbarangay, pinangalanan nilang Chambalero with matching jersey. Maraming salamat po. Nararamdaman ko talaga ang passion nila at tinatapatan din nila ako ng high level of transparency din. Dito sa project na to, na-realize ko gusto ko umulit mag-ambag sa liga. At mukhang established na itong sports community nila Richard. Gusto kong umulit sa Bagong Kalibo. Gusto ko itaas ng konti ang next namin na ambag. Maraming salamat ulit. Lipat na muna ako ng isla. I shall return. Ang susunod na project ay ang matuturing kong pinaka hindi satisfying. Dahil random na nagsolicit ang kabataan na to at face to face ko lang inabutan, hindi ko na set up yung process ng documentation. Ayan, 1,350 na lang kulang nila. Lagay natin 1,000. Thank you po. Lalabas to sa chambalero.com, marirecord ko. Chambalero na lang, lagay ko, okay lang? Nga pa. Sige, good luck ha. Thank you po. Good luck. Bye-bye. Yun nga, di tulad nung ibang nauna hindi ko na set up yung documentation nito. Pinaka hindi satisfying sa lahat. Pero ayos lang, mahaba naman ang ating winning streak kanina. Lesson learned. Kailangan ko ang documentation dahil hindi lang ako mag-isa dito. Kaya nais ko magpasalamat sa mga admins ng Makwento na tinatawag na Longganisa Club. Naisingit ko pa nga ang shoutout nila sa guesting namin ni Charlene sa Cool Pals. Pwede ko ba batiin friends ko? Oo naman! Shoutout ka sa Longganisa Club. Member ako nun. Alam mo pa president niya. Kung siya, huwag kayo sabay-sabay didigay Yun, sila yun. Kaya gusto ko sana ng documentation para makita nila ang resulta ng kanilang pagvo-volunteer. Pati na rin mga fans ng Chambalero at Makwento. Mag-move on na ako sa kawalan ng documentation noong liga sa Quezon City. Bawi na lang ako sa susunod na paliga sa sarili naming court. Isang pickleball tournament. May mga iba nang nag-sponsor ng papremyo. Nag-ambag na sila at na-inspire lang din ako. Dinagdagan lang ng 1.5 mula sa Ambag Project. Nagsimula ang court na to sa isang soil basketball court o lupa o sa Bisaya yuta, kaya natawag na yuta jazz. Ang hirap pagandahin nun, palaging maalikabok, kaya pinasemento natin at tinawag na Cinemento Kings. Bago yun ay napapansin ko nang nauuso ang pickleball sa California na parang nahahawa na din ng mga Pinoy. Di sinut natin ang dimensions na dapat kasya ang pickleball din. At boom, shakalaka. Ang side quest lang noon na pickleball naging main activity dito sa court. Ooh! Wow! Highlights. Buhay pa. Tabo! We out! Thank you very much for a very intense championship game. First time ko nanood ng buong game natin ng training.
Ngayong early 2026, may nangyari na naman. Naalala ninyo na kumita kami ng 7 pesos sa makwento ng isang buwan? Umakyat ng umakyat ang 7 piso na yan hanggang sa one day naging 1,800 pesos in 1 month. 100% niyan napupunta sa Ambag Project. Pero nitong early 2026 lang, may nangyari nga. One time yung isang admin nag-post ng something na kumubra ng 5,000 pesos in 1 day lamang. Hindi 1 month, 1 day. Sobrang laking tsamba nun na sa tingin ko mahirap nang ulitin. Pero naisip ko nun parang hindi na maganda kung 100% pa rin ang mapupunta sa Ambag Project. Para sa akin dapat meron na din ang admin. Kaya simula ngayon, mapapartihan na din ang madaming admins ng 69%. Big or small, basta siya ang nag-post at may na-earn yung post, kanya na ang 69%. At para sa project, 31% na lamang. Tingnan ang pie chart. Ang admin ay 69%, mas malaki. Pero ayos lang, dahil kung lumalaki naman yung buong pie, may patutunguhan pa rin yung 31% na yan. Yung 69% ng admin, sa isip ko, para na rin siyang project mismo, na hopefully makatulong sa kanila. Okay, habang nag-e-edit ako, naisip ko na, sige nga, gawin na nga nating bagong project entry, itong 69% split ng admins. Ayan, yan na ang Ambag Project number 11 para sa Longganisa Club. 69% go to admins now. Yan na po ang history ng Ambag Project so far. Magpapatuloy kami mag-post sa makwento ng mga sports stories na pumupukaw sa amin. At hopefully makaambag kami sa paglagay ng spotlight sa ating mga kabayang athletes din, lalo sa mga sports na hindi mainstream. At syempre, plano ko ipagpatuloy ang Ambag Project. Gusto ko mag-focus this time sa pagsuporta sa mga liga at madami pa tayong matututuhan. Kita nyo naman, di ba? Maliitan lang ang bitaw, pero may sapak. Yan ang gusto ko, Block. Ambag Project. Brutal transparency. Lahat ng aktibidades ay makikita po ninyo sa chambalero.com.